welcome tayo sa kanya. Salamat. Pinamula ko dito. Gawin na ating Panginoon. Maraming salamat. Nakakaway din si Ate Sandra. Maraming salamat. Nakakaway ko siya. Salamat ngayon. Binigyan ako ulit ng pagkataon makatalo dito. Binigyan ako ng malusog na pangatawan para makatalo dito sa akin. Akong Bible study. That's Ministry of Dharma. Kaya ang Panginoon, binigyan ako ng pagkataon para makatalo dito sa Bible study sa akin. Maraming bumangon siya, tapos magaling niya, nahihilo, bago kumpat ng dahil.
Sabi ko, sige, pagkaya ko muna. Ano lang, galing ko lang. Ay, ganun pa rin, ganun pa rin siya. Sabi ko, paano to? Hindi ko na alisin mo, anong gagawin ko? Sabi na, wala pa ako na yung people mo. Sabi dito kahit kunting oras lang, sabi niya. Hindi, mabuti na lang na bigyan siya ng karkada para makapunta dito at sinamahan ko na rin kami ng umaga. Para kung ano man, may aalo sa kanya, may aalala sa kanya. At kapag sa kapag hindi rin siya kabayaan. Maraming salamat. Yung kasi basta yun, bakit ang mulat. Kasi siguro na kakalimutan na tayo ng weight ko. Hindi ako para sa weight ko. Yung kailangan yung isisilip. Nakalimutan ko na lang paano. Ano na ako nila rin. Pero binaano namin sila na ano. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng patuloy na lakas at kaligtasan upang hindi tayo patuloy na tumampa ng kanyang gawain para sa kanya. Salamat dahil binibigyan tayo ng umaga at magkakaroon tayo ng patuloy na pagkasa sa buhay. Upang lahat ng ating mga pangarap ay maakupain natin upang tayo ay patuloy na lingkod sa Kanya. Salamat dahil ang anak na si Jaja ay mayroong bawang trabaho kaya hindi yan lang, nagigising siya na mas maaga. Mahirap siya. Hindi ba ang kasi inisip siya na ay, inisip. Nasabi kasi siya ng ano eh. Kaya sabi ko, nagising mo na ako pag nag-gaan. Okay, ang atin na, sige yan, hindi tayo pinababayan ni Lord. Yung mga kailangan natin, lagi siya may tulong, at hindi niya. Hindi na namin alam kung bakit. Kasi hindi namin alam. Kasi dumarating na lang yung ano eh. Biyaya na kailangan namin. So, salamat sa Panginoon dahil nakatapos kami at patuloy kami napasalamat hanggang sa paabot na natin lahat ang ating naisip sa buhay nito. Salamat po sa Panginoong Diyos dahil magkasama kaming dalawa. Dapat daw hindi siya sasama eh. Kasi matindi yung panginginig niya kanina. So sabi niya sa akin, ikaw na lang ang pumunta. Sabi ko, hindi, mamaya okay ka na. Thank God, umano na nga po siya. Kasi kanina talaga, nakahiga na siya eh.
hindi siya pumasok. Kasi sa sobrang hinig, hindi nga siya pumasok sa office eh. Tapos kumbaga, ngayon aalis kami. No? So, thank God na nakasama ko po siya. Kasi kung hindi to, mag-isa ako. Nagpupunta dito. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kung dalawang dalagang ito, nakita naman namin sa jeep. O sabi na ako, oo, magkakasama kami sa jeep. Sayang, nagbayad na kami eh. Inilip na sana kami ng dalawa. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi sabay-sabay po kami pumunta dito. Oo. Yung dalawang dalagang ito ang aming guide. Kasi matagal-tagal na rin po kami hindi nakakapunta dito. Yes. Siguro ilang taon na din. Nakakalimutan ko na nga eh. Thank you po. Salamat sa Panginoon. Yun lang po. Ako naman, maraming salamat. At kahit pa paano, pinalabanan ang hilong kanina. Kasi siguro dahil na kami ni Ma'am, sabi na kami nakauwi, sabi na ako nakauwi, dahil nagkamot na kami ng salad, dahil sabi ko, bukas na din gawin ko, mas lalo kayo matagalan. Sabi ko, ngayon na din gawin, Ma'am. Akala niya, umuwi na ako. Naglamay ko pala ako dito sa taas kasi dami kong hiniwa. Kaya ako lang isa, siyempre, dami kong hiniwa. Sabi niya, Jay, nakulit ka tumawag na umuwi ka. Ma'am, nandito ka po ko sa taas. Kailan ba ako umuwi na hindi ako nakakaalam sa'yo? Kaya sabi niya, akala ko, umuwi ka na. Ma'am naman, parang hindi ako kilala na tuwing uuwi ako, dadaan ko sa'yo. Alam mo, uuwi ako, hindi ako nakakaalam. Ay, at least, eto ba, no? Nung kanina, sabi ko manalimalas, Ma'am, baka maliit ako kasi kilo ako. Pero kakayanin ko. Mamaya, pagka 6:30, at bumangon na talaga ako, may bilangot na lang ako para mapanayin ako. Pagdating dito, akala niya walang almusal. Dali-dali ko loto. Pag-akyat niya, nakaluto ako. Kaya yun, sabi niya, akala ko bibili pa ako ng almusal, nandito ka na pala. Ayun, sabi ko, salamat. Okay ka na ngayon. Wala, okay lang, no? Nakailan mo ang gamot ko. Ayun lang, okay ito. Eh, galit naman sila dati. Hindi ako masok bukas, sabi ko, sabi ko, bayad ko bukas. Mapasok ka na natin. Wala pa po si, Wala, pumasok ba siya? Oo, hindi. Tumawag eh. Okay. Yun. Iniisip ko kasi yung mga nangyari sa akin simula kahapon. Kasi sabi ko nga, kahapon nag-practice kami ni Ate Isa ng ritual. Sa totoo lang po, nadulas ako sa hagdan namin. Sabi ni Mama, ayun po, may sugat ako dito. Biglang, ewan ko dito, parang yung nagdoble yung paningin. Pagbaba ko, wala naman yung kapit. Ano siya? Hindi ngayon, sabi ni, si Mama, sabi ni Mama, hindi ka mamamatay sa sakit ng mamamatay ka. Kasi lagi ako talagang nakulas. Tapos, sabi ko nga, may check up kasi ako kahapon. Sabi ko, Doc, virtual na lang kasi ngayon na may errands ako. Lumabas na yung result ako sa hematologist. Akala ko po kasi normal lang yung breather ng ang concern ko talaga, sinare ko sa iyo ba tita na magpapa-check ako kasi yung itong ko sa mga paa, natatanggal siya. Ayan siya ngayon, no? Hindi ngayon, ang baba pala na ang tindi na naman pala ng iron deficiency ko. Sabi ko kaya po pala hinihina na naman ako tapos cloudy na naman yung paningin. Kaya yung, kasi sabi ni Mama, tumawag siya nung kahapon sa doktor. Dahil na yung pagkakadulas ko, baka yung hilo-hilo mo na naman simula nung sa church na umuwi ka, yung dugo mo na naman yung yun nga, nakita na naman, baksak na naman yung oxygen, blood oxygen ko. Tapos pag nung pinunsot namin itong mga kuko ko, yun nga, iron deficiency. Itong nasa, ko, inano na yan, wala na, ayun o, kalahati na siya. Kaya, ang nire-report ko sa akin next week, mag-infusion ako. Infusion ulit para umano siya. Kasi, nga ako sabi ko nga, thank you Lord, kasi tumawag mo nakaraan sa tiisa. Ano ulit yung gamot mo sa thalassemia?
sabi ko, yung sideral, meron si Kuya Bert na natira, hindi niya daw alam kung saan ibibigay. Nung naalala niya na ako, tapos ito naman na after, lumabas niya ito, kasi ang una lang na nararamdaman ko po, yung mga joint ko masakit. Tapos nung pagtingin ko, sabi ko, mama, yung kuko ko laging natatanggal, doon yung gano'n. Yun na, parang yun yung in-advise next week ko, may check up ako. Pero ang kagandahan naman yung lakad ngayon kasi smooth naman lahat. Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan. Pero ngayon po, ang good news, malapit na natin maayos yung land title natin, tsaka yung sa bank accounts. Kaya patuloy pa rin po tayong manalangin para maayos na. Kasi hindi na nire-require kita totally yung mga documents sa national. Sabi niya, pati natin yung patuloy sa local church na naman idodolitin sa kanila. So, pinakita ko yung ginawa ni Ate siya. Sabi niya, i-print mo na lang ito. Tapos, ipanotarize. Tsaka yung sa Tapos, iba-iba nila. Kaya mabuti talaga rin na follow up sila. Ayun po. Tapos, natanong ko na rin yung sa bank account natin. Ang kagandahan, yung kausap ko na branch manager doon, alam niya yung naging situation ng banko natin. Sa kanila. Ngayon sabi niya, may pending nga ito, nakalagay doon na nagpapa-change tayo ng name. So yung forms na binigay nila is, sabi niya, ma'am, yung nire-request niyo dyan yung nailagay na yun. Kaya mag-special meeting po tayo kasi kailangan natin yung mga signatories, kung sino, tapos yung mga forms. Actually, maraming kailangan na pirma si Ate siya kasi siya ang sekretary niya. So, yun po. Salamat sa Panginoon kasi unti-unti na natin naayos. Tsaka yung check from the conference, nakuha na rin natin. Ayun po. Amounting po sa 26,666. Slowly po si Ate kasi pinantay niya po si CJ. Saka si Myla. Sa pila po. Nagpapila po kami ng ulan ang lakas. Kasi parang may May live po. Sige lang, sige lang. Ititlog na. Salamat. Ayun, ako nagpapasalamat, no? Kasi kanina, ginagawa ko, yan. Oo, akala ko hindi pa, tumawag sa akin si Maris. Kanina ba? Sabi na ba, gagawain na yan. Gagawain na yan. Kasi yung dati ko, yung salamin, basag-basag na. Ang salamin. Ngayon, kanina, natapos na. So, na-assemble na nila. Kaya kanina, ikinabit na. Akala ko hindi matatapos. Kaya sabi ko, ay, naku, salamat. Umabot. Oo, sila. Parang nasusin na sila ng kumisa niya. Oo. Hindi kasi yan, ginagawa ni Arvis. Ginawa na sinukat nila yan. So tapos, pinagawa, kaya nung binalang nila, hinabit na lang. Dalawa sila nag-install. Sabi ko, ano ko salamat? Sabi ko, gano'n. Kasi kung hindi, magulo. Pagka wala yan. Amin. Kaya ayun. Tapos, ayun. Sabi ko, tama-tama birthday ko. Naikabit na yan. Timing. Tumawag sa kanina. Sabi ko, ay, may surprise sa'yo. Sabi ko sa kanina. Kasi hindi na alam ito. Kaya yan. It's not here yesterday.
Tsaka pasalamat ako kasi nakadating kayo. Oo. Kasi na kahapon pa, abala na kami. Sa kanya Alice. Celerina. Celerina. Abala kami. Kaya tama siya. Kagabi, akala ko, nakauwi na siya. Kasi sabi nung caregiver ko, Alma, sabi ko, ay, si Gina, pag umalis na, hindi ata nagpapaalam sa akin. Sabi niya, Ma, umalis na ata eh, wala eh. Sabi ko, ganun ba? Kaya, tinuwanan ko siya. Ma'am, andito pa ako sa taas. Sabi ko, nag-iiwa. Akala pala niya, umuwi na ako, di ba umakyat na? Kasi, Hindi nakalimutan niya ako, inutusan niya ako, nakabay tayo na natin, hindi nakalimutan. Gawin na tayo sa kasi ulan. nagkaroon sa oras, kung mamaya, Kumalimit kung ngayong araw kami, mag-iiwa, mag-iluto, gagawin. Kaya ayun, eh sabi ko naman, salamat Gina. Ang bagay kay Gina. Tumawag na ako, nag-text siya sa akin, sabi niya, Ma'am, malilate ako kasi, sumakit yung ulo ko. Sabi niya, pahinga muna ako sandali. O, ayun. Sabi sa gulat ako, andito na siya, hinatid lang na siya ni kaya nakaluto kami kanina. Nagawa namin yung salad, pagkain nagawa namin. Labor of love pala yung kakalimutan. Oh, yes! Yes, labor of love. Tuloy na napakain din namin yung mga staff namin sa mga. Ay, si Ate Rose. Ate Rose. Oh, Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Maraming salamat po. Maraming salamat sa birthday po sa ating kapatid. Kaya nagpasalamat din ako sa Panginoon na nagpakita din tayo dito. Kahit ako, busy ngayong araw sa hilo. Pero salamat sa Diyos, pinibigyan na pa rin ako ng lakas papapunta dito kasi nalit lang ako dahil itong kaibigan dito. Kilala ko po ng kaibigan ni Alice. Kasi masama naman po dito. Kaya nangako ako ngayon. So, ang isa hindi na hilo. Sabi ko, Ma'am, may ano ako? Sabi na prayer meeting. ngayon. Oo. Sabi ko, sa next time na lang kuya mo. Kaya, patuloy ako dito. Ay, buti naman ang ulan, hindi malakas masyado yung ekonomiga sa payong ko. Black Mayo. May payong naman. Maraming lipat ng naman sa lakas na binibigay niya sa akin sa araw-araw at pagpapagay niya sa aming mga panilagan sa aking mga anak. Salamat sa Panginoon. Pagsilat niya rin. Kahit malayo ko sa pamilya ko, pero ang muli naman talaga ang Pasalamat na kaibigan ko. Salamat sa Panginoon na sa lakas ang pag-ingat niya sa akin. Salamat din ako sa mga kapatid, sa simbahan. Huwag na mahilap. Huwag na Ano? mahilap. Huwag na mahilap. Hindi po, salamat. Okay, birthday boy. Ay, Siyempre. naka-live ba? Ay, si Bella. Ako na lang po ba? Ikaw na lang muna. Salamat po sa Panginoon at nadagdagan ng muli ang edad ng aming kapatid na si Ogie. Maraming salamat sa buhay niya na talagang ang kanyang buhay ay talagang nakatuon sa Panginoon. Salamat sa tulong mo rin sa iglesia, kapatid na Ogie. At salamat din po at nagkita-kita tayo. Kahit na sugid ang panahon, hindi hadlang para tayo ay magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Thank you po. Kaya ko na. Yes.
may person to attend. Let's pray. Thanksgiving po, but let's pray first for the safety of our brothers and sisters in Bicol, because as per news, few minutes ago, nandun na yung bagyo sa Bicol. Okay. Yun ang, pag-pray ko yung birthday ko, pero unahin muna yung, pag-pray natin yung mga, and sa mali lang sila, labas dito yung bagyo. Definitely. So let's pray. Opo. Yeah, everybody's praying for that. So we have to be thankful because we're in a closed area, so we can celebrate by birthday. Pero I look at it as more of a prayer because I'm concerned about everyone, especially those that suffered yesterday by Northern Luzon, like and they haven't recovered yet. So, nakakalungkot po. But I'm very thankful we're here. Nagunatin po ako, kaya naninibago pa ako dahil yesterday, this is not here yet. So, Wala pa yan. nagulat ako. So, kaya man ang baho ka, ang baho sa ba, ang isuka. Kasi yung ano, ang matawag. Resin. Yung mga tingin na Yung parang Resin, yeah. So, I'm very happy. ayan sila. Joy, at saka si ano. Ay, my dear! Kamusta, Joy? Kamusta? Ate, kamusta? Wow! Nice to see you. Tagal yung hindi nakarating dito, no? Tagal, kapatid, kamusta? Miss you so much. Thank you. So I'm very happy that you're here. Natutuwa ako. O kahit ako ba ako na pag-church. So, sana po, Pastor Henry, tuwing prayer meeting, gantong karami. Marami, pero mas malaki pa sana. Especially when the weather is good. Kasi I'm concerned about the recent weather. So thank you very much, Lord. We are going to offer everything to the Lord. So, isang malaking amen nga po. Amen! Sige, yung bagong dating. Hindi nakarating. Gawin na mainat. Pero hindi nakarating dito niya. Gusto sa inyo? Kasi, Oo. Saan pa daw sa Friday? Yun nga, yun mo. Pero mga naghahanda na po sila sa Kaya yun nagdadaan. Ako po, nagpapasalamat dahil araw-araw po ginagawa niyo pagkakasal sa likod. Amen. Sabay sa mga bata, sa kabilang Ano naman po, nagpapasalamat po. Kakagaling ko lang ang sa akin magpapasok. Puso ngayon. Friday ko nagsimula, papareset na lang ng isa spray ko sa akin. Kasi paano, sinahalan ko ako diretso ng bakit na antibiotic. Kasi parang sa Yung kay Nick Spray. yung nasal spray. Nasal spray. Nasal spray lang po yung pinapare-set up. Kasi tala po ako ng antibiotic sa Kasi kasay. tutuloy dun yun Kasi eh. uso daw po. Tapos kaya nga po, nung Friday pa ako nagpa-reseta. Sabado sa Kalibo, binaglag po ako. Hindi ako nakapag-simba yung Go back. Yun na yun. nagandi ko yung akin. Opo. Last day ko lang po. 7 days. So, weather kasi. Ay, naulan pa rin. At sana po nang bumaha. Yun lang po talaga namin na ano lang. Kasi pang-araw po ng paggamay ko. Yun lang po. Thank you. Okay, maraming salamat po sa ating mga kapatoo at mga sharing. Sa gabi po ito, pinaraman po ng inikod na kunin talata po sa Timoteo, chapter 6, verses 11 to 19. Kasi po yung ating reference, damitan po natin yun. Yung suggested text po Wednesday pa natin. yun. So, ito po ay galing sa lectionary readings po natin for this week. Ano? Nagpapasahin ko po ito na mula po sa 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 16 na po ang ating reading focus. Sabi po dito ganito, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay dito. Sikapin mo mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kaamuman.
Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay mo ng ulan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo. Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mo mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon sa Kristo. Siya'y darating sa panahong tinakda ng mapagpala at makapangyarihan Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag ng di matititigan. Walang tao nakakita o nakakakita sa Kanya, sa Kanyang karangalan at kapangyarihan walang hanggan. Amen. Tayo po ay sa madaling manalangin, Panginoon, kami po inyong samahan kabayan at ang inyong banal na spirito mangusap sa bawat isa sa amin sa pagdilay namin ng inyong buhay at pananasalita. At makita naman namin, Panginoon, ang inyong kalooban upang sa namin pinagin sa mga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nagpapasalamat sa gabi ito sa mainit po na pagtanggap ng tahanan ito, especially ng ating kapatid na Inet at ng ating birthday boy. Wala yung birthday boy. Sa kanya pong 49th birthday. And of course, tayo po ay nagpapasalamat dahil bagaman masama po yung panahon, talagang minarapat po natin na makarating dito para maging posible ang gawain dito. So, huwag na po natin pahabain pa kasi baka magutom si Tita Liz eh. Kasi, okay, pero siyempre po, pinagpala daw po yung nagdinilay mo ng salita ng Diyos bago magsalo sa pagkain na physical. Well, dalawang bagay na po yung nais natin bigyan ng pansin dito. Una po na yung tinatawag po natin pag-prepare ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Apostol Pablo po ay merong tinatawag na mga, sabihin na natin mga hinuhukuman sila sanay, yung mga leaders. At isa po doon si Timoteo. Sa ating pong buhay bilang isang iglesia, napaka-importante po na meron tayong mga second liners, third liners, fourth liners, and even so sa mga bata po natin. Bakit po? Sila yung mga susunod na mga leaders ng ating church. At sila po yung mga tagapagpatuloy ng gawain at ministeryo. Sa ating pong kalagayan sa ating iglesia, particular po sa ating conference, meron po tayong dalawang iglesia na pagkawalang pastor. Yan po ay ang Makati Evangelical Church sa pinagkaisahan at ang Mississippi Paradahan sa bansa. Wala po silang pastor. Dahil po meron tayong shortage ngayon ng mga church workers. So, tayo po ay nagpapasalamat din dahil meron naman tayong mga local lay ministers. Sa katawag po ni Venus at ni Grace. At sa ibang mga local church po, in the absence of the pastor, ang mga local lay ministers ang tumutulong. Kaya particularly po in preaching and teaching ministry. So, yung tinatanong kanina ni Chair. So, sa pangkahalagan, meron pong importance yung tinatawag po natin paghahanda sa mga tinatawag po natin magiging susunod na leader ng ating iglesia. At ito po ang ginawang paghahanda ni Apostol Pablo kay Timoteo. Unang-una po kanyang in-expose si Timothy sa ministry ng church. Kaya pababasin po natin, at kung i-imagine niyo po, kasama-kasama lagi talaga ni Apostol Pablo si Timoteo. As in, nakabati po niya. At sa lahat ng mga gawain ng ministries, sinasama niya si Timoteo para makita po yung aktual na gawain ng iglesia. Kaya po, importante yun. Tayo po na-expose sa iba't ibang kalangan ng ministry. Although yung iba po sa atin, naiintindihan naman natin dahil meron ng invitation, pero salamat po sa iba na merong time para ma-expose yung kanilang sarili sa iba't ibang mukha at kalangan ng ministry. At ang ministry po ng ating iglesia ay napakalawak. Pag pinag-usapan po natin ang usapin ng evangelismo, malawak po yan. Usapin po ng pagiging mabuting katiwala, malawak po yan. Ang edukasyong pangangalaga, iba pa, malawak po yan. So, kinakailangan po natin maging handa sa lahat ng oras at panahon.
So, ang ating pong pagninilay sa gabi nito ay nakaukol po sa kung paano natin iniakanda din naman ang ating mga sarili kapag tayo ay tinawag ng ating Panginoon sa mga larangan at ministeryo na kung saan ay Kanyang ipinagkatiwala sa atin. So remember mga kapatid, meron po tayong mga gifts sa ministry. Ito po yung tinatawag na charis. Galing po dito yung salitang charisma. Ito sa gift o ito po ay handog sa atin ng Panginoon. Kaya pag ikaw ay sinabing may charisma, hindi lang ibig sabihin meron kang dating. Oo. Ibig sabihin ikaw ay pinagpala. Ikaw ay binihiyaan ng handog mula sa Diyos. So David, meron pong gift sa music. Ministry sa pagdadalaw, prayer ministry, teaching ministry, listening ministry, the ministry of giving, the ministry of pagiging caretaker, pangangalaga po sa ating structure, the ministry of writing letters, mahirap yan. And lahat po na kung saan tayo ay involved, meron po tayo. So sa ating pong larangan ng gawain ng ministeryo, meron po tayong dapat na kinikilala na pinagmumulan ng mga pagpapalang biyayang ito. At walang iba po kundi ang ating Panginoon Kristo sa pamamagitan ng Kanyang Banal na Espiritu. Okay. At ang iglesia ba na ating po pinaglilingkuran magkakaiba doon sa mga iglesia itinatag ng ating Panginoon? Yes and no. Yes, bakit po? Kasi meron po tayong general points of ministry. Focus ng ministry. Ano po yung focus ng iglesia sa ministry? Yung preaching, and healing. Yung po tinatawag natin threefold ministry. Sinimulan po ng ating Panginoon. And nagbabari po yun, depende sa lugar, sa konteksto ng iyong community. Kung paano mo i-express at gagawin yung ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So doon pa lang sa tinatawag natin healing ministry, mga kapatid, sabihin na natin, may mga churches na talaga namang maraming sakit ng miyembro. Given na po yan. So talagang kailangan meron tayo dyan, particularization. May mga iglesia luwag po na kulang po ang mga Sunday school teachers. May iba naman ang nag-uumapaw ang mga teacher. So nagbabari po yan sa konteksto at kalagayan ng ating mga iglesia. So para po natin matuto yun, may tinatawag po tayong discernment. Yung pagtalos sa wikang Tagalog. Kung paano po natin makikita yung ating sarili na maging bahagi po ng ministeryo na pinagkatiwala sa ating Panginoon. At nangyayari po yan sa pamamagitan ng ating tuloy-tuloy na integration at exposure sa larangan at ministeryo ng ating Panginoon. And for that, makikita natin, dito pala ako tinawag ng Panginoon on this particular type of ministry. Okay? So I hope mga kapatid, meron na tayong idea kung saan po tayo ginagamit ng Panginoon yan. 81 years na po ang ating iglesia. Ang ilan po sa atin dito, naging leaders na ng konsilyo, naging chairperson na ng bawat komite, ng bawat board, ng bawat CROs. Somehow, pinapakita na po sa atin ng Panginoon kung saan po tayo niya inilalagay. Pero ang challenge po mga kapatid, ay kung paano tayo magre-recruit pa at mag-encourage ng mga susunod na mga tagapanguna ng ating. And for that, dapat hindi mo natin kinakalimutan ng ministeryo talaga sa mga kabataan at sa mga bata. Huwag po natin kakalimutan yan. Dahil kapag nawala po ang ministeryo sa iglesia sa mga bata at mga kabataan, pwede kong sabihin patay na ang ministry ng sa iglesia. Pero kapag meron pa ho tayong ministry at may nakikita pa ho tayong mga bata at kabataan sa loob ng iglesia, may pag-asa pa ho tayo para magpatuloy po ang gawain na hindi nagkatiwala sa atin. I think 2022
25 years ago. Sabi ko nga kay Entertainment, matagal-tagal na akong dinakabalik dito sa lugar nito. Naalala ko po meron isang major activity ang CYF dito nun. No? So, isang bagay po yan na pwede mo nating ipagpasalamat sa Diyos. Kasi talaga namang bububugin at sasanayan tayo ng Panginoon. Sa panahon na kinakailangan din natin siya, kumbaga ay hindi ng kanyang presensya sa ating mga buhay. And remember mga kapatid, mo lang ipinapanganak na leader. Tayo po ay sasanayin muna ng Panginoon sa mahabang proseso. At dadaan muna tayo sa mga mabibigat na mga challenges ng buhay. And even, kinakailangan mo rin mag-decide on your own and through the guidance of the Holy Spirit kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. No? So along the road, mga kapatid, kinakailangan din natin ng mga tagapayo. Meron po tinatawag ng mga mentees, meron din mga mentors sa ating spiritual journey. No? And isang bagay po na dapat po natin bigyan ng pansin yung ating pagpapaalalahanan sa isa't isa at pag-aalalayan bilang magkakapatid. Diyan ho tayo lalago bilang isang iglesia. At diyan ho natin makikita kung sino yung potensyal na susunod po na magiging tagapanguna ng ating mga iglesia. Remember mga kapatid, ito lagi natin sinasabi, church workers come and go. Ang naiiwan po, sino? Ang mga miyembro. So, kinakailangan po natin magsikay. Pag sinabi natin magsikay, mag-double time. Para po, meron tayong masanay at mahubog na susunod na mga leader na ating iglesia. To the point na hindi naman natin sila gagawin makalburo naman. Kasi mayroon naman yung parang nabigla lang. Kasi sa PPC, mas pati, push na ako dito From yung isa, kinakailangan din natin mag-push talaga. Kailangan yun. Pero kailangan din natin hingin ng presensya ng Banal na Espiritu, guidance ng ating Panginoon, para po unti-unti masanay at magbubulong sa naglilingkod para sa Panginoon. At ang naglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, kaakibat na niya na ang mga mabibigat na challenges sa buhay. Hindi ibig sabihin naglingkod ka kay Lord, accepted ka na sa mga challenges in life. The more na naglilingkod ka sa Panginoon, the more na makakaranas ka na mabibigat na hamon ng buhay. So, okay lang yan. Okay lang yan, mga kapatid. Sa atin, at least, marami tayong mga challenges dito. As a church, meron tayong kinakaharap na challenge. Ano ba yun? Nag-iisip tayo, bakit nga ba medyo negative tayo sa ating sa ating stewardship report. Sabi ng ating treasurer. Pero come to think, mga kapatid, 81 years, kailan ba tayo pinabayaan ng ating Panginoon? 81 years na kanyang katapatan at kabutihan. Hindi naman tayo ng zero talaga. Yung mga pagkakataong niyayarig lang tayo ng Panginoon sa ating faith. Diba? Pero hindi naman tayo to the point na nawalan ng allowance sa ating mga church workers. Hindi naman umabot sa punto na putulan na tayo ng kuryente at tubig. Yung pagkakataon, nakakapagbigay pa tayo sa ibang mga iglesia lokal. Dahil tayo po ay sinubok na at patuloy pang susubukan sa mga susunod. And the more na pinetas tayo ng Panginoon sa ating pananampalataya, lumalalim at nagkakaroon ng kabuluhan kung sino pa tayo sa mundo nito. Ano nga ba ang aming purpose sa iglesia nito? And for that, meron po tayong masayang katulungan para magiging sa Panginoon. So mga kapatid, ito yung aking nais bigyan ng pansin sa gabi nito. And itong ating buhay as a church, nakikita po natin yung improvements ng bawat isa. Salamat sa Diyos kasi dine-develop niya ang bawat isa para maging leader, para maging tagapanguna. At tayo rin, meron tayo pananagutan para sumunod.
doon naman sa ating mga tagapanguna. And eventually, yung iba sa inyo, balang araw, magiging tagapanguna rin. No? At nagpapasalamat tayo sa Diyos kasi nagpapatuloy po yung ganitong uri ng diwa sa iglesia. So, ang akin din pong panalangin naman sa ating birthday celebrator ngayong gabi, yun ang una, ako po yung papasalamat sa Diyos. Dahil nilandal ng ating Panginoon ng panibagong buhay sa Kanya. 49 years. Yes. Kasi naman ang sabi din ng totoo ka. Only tayo. Kasi di ba, kinakahiya yung edad eh. Dapat hindi. Belonging at front. Yes. So dapat hindi. Yung iba ko kasi, hindi siya tayo tunay yung edad. It's something that we should not tell every time. Oo. It's too personal. So what do you have to tell the world about it? Ngayon, ano po, ang ating pasasalamat sa Diyos, yung pagsasabi po ng tunay na edad, yan po ay pagsasabi na tapat ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Pag dineclare mo yung tunay mong edad, ito, 49 years na tapat ang Diyos sa buhay mo. So pag tayo po ay tinanong ng mga sabihin natin itong edad natin. Di ba? Natin ikahiyayan. Depende rin sa pagsasabihan. Sinabi ko, Diba? ay, ang tanda mo na pala. Diba? Well, pwede natin sabihin, ay, ganyang katanda ang kalapatan ng Panginoon sa akin. Kung gano'n lang, Yan. kung gano'n ang kaisipan nila. Ganun po ang ating dapat i-declare. Yung iba, hindi. So, wag mo natin alalahanin yung pwedeng isipin sa atin ng iba. Once na tayo po ay tinanong kung anong tunay nating edad, sabihin natin yung ating edad sapagkat hindi matagal na tapat ang Panginoon sa atin. At yan po ay isang